iba pang balita, pwede na makialam ang mga Pinoy sa pagsasagawa ng mga batas kung sakaling maisa sa batas ang crowdsourcing law ni Senator Teofisto Gingono III. Para sa detalye, balitaan mo kami George Bandola. Sa pamamagitan ng internet, maaari na raw makialam ang sambayanan sa pagbuo ng mga mahalagang batas ng bansa. Crowdsourcing law ang tawag dito ni Senator T.G. Gingono. Siguro at this day and age, outdated na yung traditional way. Let's keep the traditional way. Let's still have committee hearings, but we must use technology. Nandiyan na yung teknolohiya, libre naman, ba't di natin gamitin? Paliwanag ni Gingono, maging sa oras na kailangang pirmahan na ng Pangulo ang isang batas, bibigyan pa rin ng partisipasyon ng publiko. Oras na makarating sa Malacanang ang BICAM report, nasa panukala ni Gingono na kailangang ipaskil din ng Malacanang sa kanyang social media ang pipirmahang batas ng 5 araw at pag-aaralan ng mga bagong komento ng publiko sa loob ng 3 araw bago pirmahan o amyendahan ang batas na pipirmahan. Pagdating ng BICAM, maraming no, na hindi naman pinag-usapan sa House of Representatives, hindi pinag-usapan sa Senado. Pero nandun pagdating sa final bill. So this mechanism enhances democracy and is more people participative. Nang ipaliwanag namin kina Judith Lee at Tanya Ramiro ang mahalagang aspeto ng panukala, excited na raw ang mga itong makiisa sa pagbuo ng mga mahalagang batas ng bansa. Para mas maraming tao yun makapag-participate na kahit sa net lang, sa online, makapagbigay sila ng opinion nila sa batas. Yes, I will. Kasi feeling ko, maganda talaga yung bill na to because it promotes transparency and public participation. Dati nang nag-iimbita ang Kongreso at Senado ng publiko sa tuwing may mahalagang pag-uusap sa bubuuing batas. Sa pagkakatong ito, mas matipid ang partisipasyon ng publiko dahil via internet na ang pagbibigay ng suhestyon, reaksyon o komento. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.